Paano kung ang asawa ko ay green flag pero ang buong pamilya niya naman ay red flag? 3 years kaming magjowa ng asawa ko bago mag-live-in at yung lola na lang niya yung kasama namin. Kasi hiwalay na ang nanay at tatay ng asawa ko. At yung nanay ng asawa ko ay nagtatrabaho sa Maynila, buwan-buwan umuwi. Okay naman yung pakikisama namin sa lola niya pero yung lola niya ay may ugali talaga. Halos araw-araw nagrereklamo sa binibigay na pera ng asawa ko. Kahit na wala naman itong pinagkakagasusan kundi ang pagbili ng bag na mamahal. Dahil sagot naman namin ang kuryente, tubig, pagkain at mga gamot niya. Pero hindi naman po ito namin isinusumbat. Aaminin ko, naramdam ko na ayaw nila sa akin. At ni minsan, nung magjowa kami, ay never akong inimbitahan sa mga importanteng bagay. Pero hindi naman big deal yun sa akin. Pero yung ex ng asawa ko ay iniimbitahan nila noon, pero buti na lang, nagstay ang asawa ko noon sa amin para hindi ako magselos. Fast forward, yun na nga, nagsama na kami kasi nga magkakaroon na rin kami ng baby. At may plano ng magpakasal. Kaya nga, todo ipon kami ngayon ng asawa ko. Kaya yung dating 5K a month na binibigay ng asawa ko sa lola niya ay nababawasan. Kaya lagi na lang itong nagpaparinig sa amin na magtipid-tipid at huwag puro pasarap, na kahit alam naman nila na may pinag-iipunan kami. Hindi ko alam na sinisiraan ako ng lola niya sa nanay niya. Na kesyo magastos ako at tinitipid namin siya. Sinagot ko yung nanay ng asawa ko na nabawasan talaga ang bigay namin dahil malaki ang magagastos ko sa panganganak ko at sa gamit ng anak ko. Ang sagot naman ng biyenan ko magtrabaho ka rin kasi hindi puro ang anak ko. Kaya ang dapat ay sa amin ay napupunta sa'yo. Nasaktan ako sa salita na yun at never naman akong nagsabi sa magulang ko. Hindi na rin ako nakapag-reply doon at simula nun ay hindi na ako nag-chat pa. Kinabukasan din nun, nakablock na ako. Hindi ko na rin naman ito pinansin dahil ayoko na rin naman ng usap pa. Hindi ko na rin sinabi sa asawa ko yung nasabi ng nanay niya sa akin. Maswerte naman ako sa asawa ko dahil masipag ito at mabait. Pero sa tuwing naiiwan niya ako kung ano-ano yung masasakit na salita ang naririnig ko sa lola niya. Umabot pa na tinatago ng lola niya yung mga niluto kong pagkain. Makikita ko na lang kapag kabulok na at nangangamoy na. Akala ko yun na yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko pero hindi pa pala. Dahil pinalayas kami ng asawa ko sa saktong birthday ko pa dahil hindi kami nakapagbigay ng pera nung panahon na yon. Dahil nagpa-check up ako, wala na kaming nagawa, lumayas na lang kami, nakakahiyaman pero tumuloy na rin kami sa pamilya ko. At sa sobrang bait ng magulang ko ay tinanggap naman kami nang walang nasabi kundi niyakap na lang ako. Lumipas na rin ang ilang buwan at eto nga, nakapanganak na ako. Muling nag-chat yung biyenan ko na gusto nilang makita yung apo nila. Pero paano ko kaya maibabalik yung respeto sa kanila na nawala na? At sa totoo lang, na-trauma ako dahil sa tuwing dadaan kami sa bahay nila ay bigla na lang akong kinakabahan at naaalala ko yung mga panahon na yon. Mami Len, paano po kaya yung gagawin ko? Dapat bang patawarin ko na lang sila sa nagawa nila sa akin kahit hindi pa naman sila humihingi ng tawad? Ayun nga, okay na kami ng asawa ko, nakabukod at may sariling sasakyan para sa trabaho ng asawa ko. Need ko lang ng advice, Mami Len, kung paano ako makakaharap sa kanila nang walang takot at galit. From our letter sender, Mandy. Hindi ko na makontak yung tunay na may-ari ng letter na to. At sana marinig mo to. Ipakita mo pa rin yung apo nila. Malay mo naman di ka magbago. Kasi karapatan din naman nilang makita. Siguro baka nakapag-isip-isip na. At kapag umulit uli at ginawa uli yung asal, ay alam mo na, wag mo na uling ipakita. Hindi tama na pati pagkain dinadami nila sa pagiging isip bata nila. Imagine ha, lolo pa talaga ng asawa mo na mamaya may kukunin na ng lupa ay wala pa rin pinagkatandaan. Pati pagkain tinatago at hahayaan lamang mabulok. Pero alam mo yung lolo ko ganyan rin hanggat hindi panes hindi ipamimigay. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len nyo. Kahit kailan hindi naging masamang tumulong sa magulang lalo na kung iyon ay paraan ng paglingon mo sa kanila. Nagiging toxic lang naman kapag dumarating sa point na dalawang pamilya yung binubuhay ng anak, ang kanyang magulang at ang sariling pamilya. Nawawalan kasi ng pagkakataon to save para sa kanyang pagtanda at para sa kinabukasan ng anak niya. In the end, the same cycle continues. Yung anak magiging katulad din ng magulang niya na nakadepende sa anak sa kanyang pagtanda. It is hard to break that cycle, puwera na lang siguro pag hindi nagkaroon ng sariling pamilya ang anak. Ipagdasal mo na lang rin siguro yung kasamaan ng ugali nila. Ang mahalaga, okay kayo ng asawa mo at hindi kayo pinababayaan. For me ha, blessing na yun sa'yo sa lahat ng kamalasan mo sa pamilya niya.